Marami ang nagluksa at nakiramay sa maagang pagpanaw ng Most Valuable Player o MVP at Pride of Talacogon, Agusan del Sur. Si Rene Clerk Baterbonia o mas kilala sa palayaw na Bobet. Namatay ang dalawang basketball player ng Ateneo Blue Eagles matapos malunod sa kanilang team building activity sa Aurora. Isa siya sa dalawang student athlete ng Ateneo Men's Basketball Team na nasawi noong June 8, 2026 sa isang team building sa Dipakulaw, Aurora. At nitong June 24, sa paghatid sa kanyang huling hantungan, muling nagsama-sama ang lahat sa kanyang pamamaalam. Bit-bit ang pagmamahal at alaalang hindi kailanman malilimutan. Mabait na mabait talaga si Rinix. Mamimiss namin siya kasi siya ang aming pride of Talacogon. Kung nagdadalamhati ang buong bansa sa pagkawala ng isang future star player, wala na raw titindi pa sa sakit na nararamdaman ni Rovelyn o mas kilala bilang Bebe na nawala ng anak na may matayog na pangarap. Dako na akong pasalamat sa inyo tanan. Kabalo ko, niabot mo diri tungod sa inyong gugma sa akong anak. Sa gitna ng kalungkutan, ang magagandang alaala ni Bobet, ang kanyang sinariwa at hinahagkan. Kung anong galing daw ni Bobet sa court, siya rin daw ang sipag nito sa bahay. Dito sa loob ng bahay is may rules kami. Hindi alam na yan ng mga kamag-anak namin, hindi yan alam ng kapitbahay namin. Pag dito kami sa bahay, kanya-kanya kaming trabaho. Sit down mo sa tulo, Kuya Bian. Siya, yung mission niya is mag-igib ng tubig, magkuha ng kahoy, ng baboy, manok, lahat. Yan ang mission niya dati dito sa amin. Kahit na nga raw naging MVP pa si Bobet, hindi siya ligtas sa mga gawaing bahay. Uwi yan. Sabi ko, maganyan ka. Sabi niya, ay, may pira ako. Iswildo ko na lang daw niya kay mami, kay daddy, para si daddy na lang daw yung magawa ng trabaho niya dito sa aming bahay. Yan, matawa na lang ako niyan. Kasi sabi ko, ang trabaho mo dito, alam mo na yun. Bilang pangalawang panganay sa 7 magkakapatid, hangad ni Bobet na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya gamit ang kanyang husay sa basketball. It's a big opportunity kasi yung batang isang nasa province o kilang bukid lang is makapaglaro na sa mga UEP games. Mas gagalingan ko pa lalo at handa akong matuto pa. Nakilala bilang isang probinsyanong may malaking pangarap. Nakagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili nang makamit ang pinakamataas na parangal bilang MVP ng Palarong Pambansa 2025. Matapos ang kanyang senior high school graduation sa Davao, itinuring niyang mahalagang hakbang ang mapabilang sa Ateneo de Manila Men's Basketball Team ngayong taon upang mas mapalapit sa kanyang mga pangarap. Kasi pangarap lang talaga niya, isa siya na makapunta ng Manila, makapaglaro ng UEP, baka lang araw maging ABE, ganyan. Pero wala pang isang linggo nang simulan niya ang kanyang karera. Ako gustong payo ka mo, pero para kaniyo. Bet. Yeah. Kita Pengen. Biglang natuldukan ang kanyang storya. Para sa naiwang ina, pinipili nitong buhayin ang mabubuting alaala na naiwan ng anak. The Mr. MVP!
Welcome to my life! Ang kuya ni Bobet na si Rubian, muli ring binalikan ang mga alaala ng kapatid. Masayahin, mahilig magbiruan. Ang banding namin yung nagbibiruan with mama namin. Maging ang allowance ng araw ni Bobet mula sa pagbabasketball, hindi niya pinagdadamot sa mga kapatid. Kung wala na akong pera, wala na akong allowance, mahanap siya ng diskarte para magkameron ako din. Sponsor kasi pag nagbigay ng sapatos, siguro sa isip niya, marami na ako, di ko na kailangan, ibigay ko na lang sa kapatid namin. Dumami man daw ang mga umiidolo kay Bobet sa buong Mindanao, pati na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binabalik-balikan pa rin niya ang pinakaunang fans niya na narito sa bahay nila. Ang ama niyang si Rene at lolo niyang si Renato. Talagang masaya. Excited ako pag may laro, kahit saan pupunta kami. Mag-ano kami na sasakyan, kahit magastos. Dahil isang manlalaro din ang ama, maagang naipasa kay Bobet ang pangarap niyang maging isang professional basketball player. Pag may laro kami, sinasama ko si Bobet Rene. Banding na din namin yan. Nakita niya raw ang malaking interes ni Bobet sa pagbabasketball, kahit pa limitado lang ang kanyang napaglalaruan. Pag mag-practice kami sa namin, sa court sa San Nicolas. Yung dati sa lupa lang. Single ring lang. Maging sa court na nga raw, lumulutang ang kabaitan ni Bobet. Sa ugali naman, talagang sobrang bait. Alam mo naman pag naglalaro, pag may siya na player na napatumban niya, nakita naman natin na binubuhat niya, hinahag niya, gano'n ang niya, ugali. Sa edad na 18, maaga mang binawi si Bobet sa kanilang pamilya. Mananatili namang buhay ang kanyang mga alaala sa puso ng mga taong nagmamahal sa kanya. Salamat sa pinakita mo sa amin na sa ugali mo, sa kabutihan mo, at saka sa laro mo na pinasaya mo kami ng ilang taon. Mamimiss ko yung banding namin sa bahay, yung outing namin, yung kulitan din namin. Mamimiss ko rin yung kasabay sa pag-uwi sa Agusan. Ang sobrang namimiss ko sa yung natawag akong papa. Isang namimiss ko siya, tinatawag akong pa. 100% naman ako ng sumusuporta sa kanya. Yung pagmamahal is todo din. Pasalamat lang talaga mabibigay ko sa kanya. Salamat na lang sa mga memory, mga binigay sa akin, maliit man yan o malaki. Mga bagay na pinapahalagahan. Yan. Salamat. Lumipas man ang panahon, mananatiling buhay ang iyong mga alaala. Hindi lang sa iyong pamilya, kundi sa buong bansa. Maraming salamat sa inspirasyon. Paalam, Bobet. Hindi ka namin malilimutan.